Good afternoon! Ayan ang ate namin. May project siya ngayon, may activity siya ngayon. So, pinasulat ko siya ng letter and paslanting. Pero, medyo hindi pa siya kabisado sa paghawak ng pencil. Kaya ganyan ang handwriting niya. Pero dahil may pinangako ako sa kanya, ang haba ng tulog niya ngayong araw. So, pagkatapos namin nag-study, natulog siya. Pero meron kaming usapan dalawa. So, sa pagising niya daw, bibili kami ng ice cream. So, ngayon nagising siya, siningil ako agad sa ice cream niya. Dahil wala pa si ice cream, di pa siya dumaan. So, umalis kami ng bahay. Pupunta kami kay Tito Aris niya. Kahit mainit-init pa. So, tiniis namin, naglakad kami kasi naiinis na siya sa akin kasi wala akong maibigay na ice cream sa kanya. Sabi niya, gising na ako mami, wala pa ako ice cream. Kaya napilitan kami maglakad mapunta kay Tito Aris niya. Mayroon kaming 50 pesos nito. Ayan. So bahala na ito si Kuya Aris mag-budget ani. Maiwanan lang siya pang ice cream pagdating ng ice cream. Ayun, 50 pesos lang talaga ang pera namin. Kaya tipid-tipidin na lang namin para sa kanyang baon, para ganahan siya magsulat, ganahan siya mag-study. So, pagsikapan na lang ng mama magturo sa kanya. Yan, mainit, ang layo pa ng bahay ni Tito Aris niya. Nasa lantata ng bagyo tong kanyang hair. Dati ng kulot, panasuklayan. Ayan guys, papunta na kami sa may tindahan. So medyo malayo yun aming lalakarin ngayon. Okay, malapit na. Nagre-reklamo na siya. Pagod na ako mami, hingal na ako mami, layo Tito Aris. Yung lakad niya parang sa pilitan na lang yung hakbang niya. Nagre-reklamo siya kasi mainit. So may payong naman sa bahay, hindi lang naman namin nadala. Kasalanan talaga ni mami to. Todo reklamo siya. Yehey, malapit na kami kay Tito Aris. Tawid na kami. Tama-tama, andyan sa tindahan si Tito Aris. Hello Tito Aris. Ayan, busy si Tito Aris sa kanyang cellphone. Kaya, ayan, nagre-reklamo siya. Mainit daw. Sakit daw yung init. So, walang ice cream, kaya ZSO na lang. Kaso, naubusan si Tito Aris na ZSO. Kaya binigyan kami ng maliit na Royal. Sabi ko, iiwanan lang kami Tito Aris mang ice cream niya mamaya. Sisingilin ako nito. So, si Tito Aris na nag-budget. Dito Aris na lang nag-budget sa amo ang 50 pesos. Basta maiwanan lang daw siya ng ice cream. Saklit. Tanong dito Aris Dito na. saan daw ang isa. Sabi ko doon kay lula niya. Nagsama kahapon. Kasi yung isa naman pag nakikita yung lola, sasama yung agad-agad. Sasakay ng motor. Kaya kami na lang naiwan. Dapat doon kami ngayon matulog kay lula nila. Kaso sabi ni Ate Cyrix, pagod daw siya maglakad. To Aris, magkano sa So, hindi na lang muna kami matuloy. At, eto na nga. Dahil hapon na, kailangan na natin mag-prepare ng pagkain ng ating mga baboy. So, ayan si ate. Royal na lang, Parang panyan. Sige, nakadikit sa likod ko. Isa lang ito. Ayan. Hindi buo ang aming Tapos top. pagkudkod ng niyog kung walang angkas. Ay naman, tukoy, nandiyan ka pa talaga sa unahan namin. Ayan. Pagkatapos nito, magpapakain kami ng baboy. At marami-rami pa kaming gagawin nito. Maghahakot pa kami ng kahoy. Dahil kami lang ni Ate Cyrix na iwan dito sa bahay. Kaya kaamin na lahat ng trabaho. Wala kaming gagawin. Tapos lollipop. Araw-araw namin to ginagawa ni Ate Cyrix. Buti na lang nga.
Pag hindi siya busy sa paglalaro, tinutulungan niya ako maghakot ng mga kahoy. Pag sinisiba ko yung mga kahoy, siya yung hakot papunta dito sa may kusina namin. So, sa murang edad, alam na nila yung kanilang responsibility bilang isang anak, kahit hindi ko na sila mautusan, pero andyan sila, kusang tumutulong kay mami. Uy, manok, alis ka na naman dyan, manok eh. Ang ingay ng mata dito sa paligid. Parang sila lang tao ah. Dahil tapos na tayo, papakain na tayo. Hakot ng kahoy. Ayan naman ang isa. Lisod ang walang kasama sa bahay. Nakakapagod. Bawal magsurrender. Bawal magreklamo. Sabi nga nila sa akin, paano ko daw nakayanan? May 2 bata, may mga alaga. Sabi ko, kung iisipin mo na maraming trabaho, talo ka. Enjoy mo na lang yung everyday routine mo.